Umaga na naman sa mansyon ng mga Montreal at tulad sa mga nagdaang araw, tahimik ang mga katulong habang naghahain ng pagkain para kay Senyora Rosa. Samantalang ang bagong maid na si Pia ay lihim na namamangha sa sopistikada nilang amo. 50 anyos ng senyora ngunit mapagkakamalan lang ito na wala pang 40. Good morning po. Heto po yung kape ninyo, senyo. Who are you? Putol ng senyora sa sinasabi ni Pia. Ako po yung bagong maid ninyo, senyora. Mga 1 week pa lang po rito. Hindi niyo pa ako nakilala sa personal kasi po busy raw kayo, sabi ni Manang. Pumikit si Senyora Rosa habang pinapakinggan si Pia. Bagay na pinagtaka naman ng dalaga, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pagsasalita. Wala pa ho ako na ibibigay sa akin na mahalagang trabaho dito o nakatoka sa akin. Hintayin daw po namin kayo. Sa ngayon, sa labad at kusina po ako tinoka ni Manang. Nagsalubong ang mga mata nila ng senyora. Nakilala mo na ba ang anak ko? Ho? Alam kong hindi mo pa rin personal na namimit si Rael. Pero kilala mo na ba siya base sa kwento ng ibang maid dito? Opo. Tipid na tugon ng dalaga. Anong masasabi mo sa kanya, iha? Natakot ka ba sa kanya? Mabilis na umiling si Pia. Hindi ko naman siya dapat nakatakutan, senyora. Nakakagulat lang na mainitin ang ulo niya pero mukhang mabait naman siya at napapakalma ni Manang sa tuwing nagwawala siya. Bumuntong hininga ang ginang. Ay, madalas na nagwawala talaga si Rael. Mainitin ang ulo at may hinahanap na isang babae. Sa loob ng isip ni Pia, alam na niya ang chismis na yon. Nabanggit ng isa pang katulong na mansyon na si Selma. Sa ilang araw kasi na paninilbihan niya sa mansyon, mas maraming beses na nagwawala sa loob ng silid niya ang Senyorito Rael. Nung una nakakatakot, ngunit nang malaman ni Pia na bulag ang lalaki, mas lamang ang pagkaawa na nadama niya rito. Kinabukasan, nagulat na lang si Pia nang banggitin ni Selma sa kanya na tila interesado si Senyora Rosa sa kanya. Nalaman na niya nag-iisa ka sa buhay at kung ano-ano pa. Narinig ko siyang tinatanong na maigi si Manang patungkol sa'yo. May himig na pagtataka na ani Selma kay Pia. Pati resume ko, pinakuha niya talaga? Oo, Pia. Dati naman hindi niya yun ginagawa kasi ang assistant niya nag-aasikaso sa lahat. Baka naman nagkataon lang na libreng oras niya kaya nakapagtanong siya patungkol sa… Pia? Naputol ang tsismisa nila ni Selma nang biglang pumasok sa kusina si Senyora Rosa. Senyora, magandang umaga po. Sumunod ka sa akin, iha. Nagkatinginan pa sila ni Selma bago sumunod na si Pia sa senyora. Silid po ito ni senyorito? Bakit po? Tumango si Rosa. But I don't want to call him senyorito. Banggitin mo na lang ang pangalan niya at ang mga katagang, I'm sorry. Naguluhan ang mukha ni Pia. Do me a favor, iha. Kaboses mo ang babaeng matagal nang hinahanap ni Rael. Ho? Just do what I said. Now, knock and open the door and call his name. Wika nito sabay turo sa pinto. Kumatok sa pinto si Pia. Matapos noon, pinihit niyang pintuan at binuksan. Nakita niyang anak ng amo nila na nakaupo sa kama. Nagkalat ang mga basag na mga baso at plato. Rael? Lani, ikaw ba yan? Mabilis na tumayo si Rael. Hahakbang na sana ito na makita ni Pia na may mga basag na pinggan sa harapan nito. Sandali, huwag kang humakbang. May mga bubog na nagalat sa sahig. Diyan ka lang please. Rael, I'm so sorry. Hinila ni Rosa si Pia at sinarado ang pinto at dinala si Pia sa study room nito. Maupo ka. Utos si Rosa at sinunod naman niya. Narinig mo ba ang tawag sa'yo ni Rael nang banggitin niyang pangalan mo? Lani po, senyora. That's my son's ex-girlfriend's name. And unfortunately, hindi na babalik ang babaeng yan dahil ikakasal na siya sa iba. Paano na lang po sa senyorito kung ganun? Ay, sorry ho. Natawa si Rosa. Yan nga ang pinoproblema ko. Hindi magpapa-opera ang anak ko kapag hindi bumalik si Lani. At kailangan ko makumbinsi si Rael na magpa-opera. Kailangan ko maibalik ang anak ko sa dati. That's why I want you to pretend that's Lani.
In that way, mapapayag kong anak ko na magpa-opera. Ho? Pero paano ho yun? Gaya ng nabanggit ko, magkapareho kayo ng boses si Lani. Rael responded to your voice, right? That's because he thought you were Lani. Desperada na ako, Iha. Kaya sana pumayag ka sa hiling ko. Pero mahirap po ang gusto nyo. Paano ko makaramdam si senyorito na hindi talaga ako si Lani? Na ibang tao ako. At saka panluloko po yun, senyora. Trust me, Iha. He won't find out. As long as you won't call him senyorito, it will be alright. At saka babayaran naman kita. I will pay you 50,000 per month. Hanggang sa mapapayag mo lang ang anak ko na magpa-opera. Pagkatapos nun, ako nang bahala sa lahat. Alam kong masama lokohin si Rael. Pero hindi ko na talaga kaya makita siyang ganyan. Bilang ina, napakahirap nun sa akin. Desperada na akong desperada pero ito nang pinakahuling alas ko. At ikaw yon. Pagkatapos ng check-up at operasyon, maaari ka nang tumigil sa pagpapanggap. Kaya sana pumayag ka. Kahit gawin ko pang 1,000,000 ang bayad sa'yo, mapapayag ka lang. Nakonsensya naman si Pia. Sige ho, payag na po ako. Hindi nyo rin kailangang oferan ako ng 1,000,000. Sobra-sobra na po yun. Pero paano po yun? Paano ho ako magpapanggap? Basta huwag ka nang lalayo sa tabi niya. Alalayan mo siya parate. And of course, huwag mo siyang tawagin senyorito. And call me tita para hindi tayo mahuli ni Rael. Kinabukasan, nakatayo si Pia sa harapan ng silid ni Rael. Hawak-hawak niya ang tray na puno ng pagkain. Ito ang unang araw niya sa pagpapanggap bilang Lani. Pinuksan ni Rosa ang pinto at tinignan si Pia tinanguan. Good morning, Rael. Lani, you came back. Saan ka nagpunta kahapon? Nawala ka agad. Hinintay kita. Akala ko hindi ka nababalik pa. Umalis lang ako ulit kahapon. May emergency kasi, pero nandito na ako. Dinalang kita ng pagkain. Hindi mo na ba ako iiwan? Mamaya na lang natin pag-usapan. Sa ngayon, kumain ka na muna, okay? Narinig ko kay tita, hindi ka raw kumakain. Kaya pala ang payat-payat mo na, Rael. Kailangan mong kumain para mabawi mo lakas mo. Susubuan mo ko? Ha? Nilingon niya si Rosa. Tumangulang ito. Oo, susubuan kita. Huwag kang gagalaw. Diyan ka lang sa kama mo. Ilalagay ko muna tong tray ng pagkain sa mesa. Pagkatapos maayos sa mesa ang pagkain, ay nagtungo si Pia kay Rael. Rael, doon ka kumain sa may mesa. Halika, hahawakan kita. Anya, saka inalalayan tumayo si Rael. Hindi ka ba kumakain, love? Ginugutom ka ba sa work mo? Bakit parang mas bumaba ang timbang mo? Ha? Oo. Pinapagdahit ako eh. Mamaya na mga tanong mo, kumain ka muna. Ikaw tong hindi kumakain eh. Ala ka na binagsak ng katawan mo. Malapit ka na maging kalansay sa payat mo. Wala akong ganang kumain kasi wala ka sa tabi ko. Ha? Wala naman sa akin ang pinggan niyo. Bakit wala kang ganang kumain? Halika na nga. Saka hinila ni Pia si Rael hanggang sa pinaupo niya ito sa silya. Ngayon, need mong bumawi ng lakas. Hindi po pwedeng magpalipas ng gutom. Paano ka gagaling yan? Hindi na ako gagaling, Lani. Bulag ako. Kahit pa kumain ako na marami, hindi na ako gagaling. Hindi ko sinabing gagaling ang mga mata mo kapag kumain ka. Ang ibig kong sabihin, gagaling ang katawan mo. Babalik ang dati mong lakas. Kaya dapat kumain ka sa tamang oras. Isa pa, nag-aalala lang mami mo sa'yo. Kailan pa kayo naging close ni Mama? The last time I knew, hindi kayo magkasundo na dalawa. Ha? Hindi ba dapat kami close? Bulong niya. What? Ibig ko sabihin, nagkwento si tita patungkol sa mga nangyari sa'yo habang wala ko. Na alalang-alala daw siya sa'yo sa kalagayan mo. Pero hindi ibig sabihin na close kami. Pagsisinungaling niya. I like it. Ang alin? Na nakakapag-usap na kayo ni Mama. Na hindi na tulad ng dati na hindi nyo kayang tagalan ng isa't isa. Thank you so much for coming back, Lani. Akala ko, iniwan mo na akong tuluyan. Hindi mo alam kung gaano ko kagusto na puntahan ka pero dahil sa kalagayan ko, di ko magawa. Even texting or calling you is hard to do. But thank you for coming back to me, love. Hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya kahapon na bumalik ka. Are you staying here for good? Napalunok si Pia. Wag muna nating pag-usapan yan, Rael. Focus muna tayo sa ngayon. Sa pagpapagaling mo, okay? Saka na lang natin pag-usapan yan. Iiwan mo pa rin ba ako?
Rael, pumiyok na si Pia. Hindi siya si Lani pero naiiyak na siya sa sitwasyon ng amo niya. Please, wag muna nating pag-usapan. Kakabalik ko lang at ayoko mag-away agad tayo. Okay. Ibinuka nito ang bibig. Sinubuan ni Pia si Rael. Masarap ba? Sinong nagluto nito? Si Manang ba? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko na ako? Ikaw? Are you sure? Because as far as I know, kalaban mong kusina. Dahil sabi mo nakakapagod magluto kaya madalas lang tayo mag-take out. The last time you tried to cook, you almost burned down your apartment. Kumain ka na nga. Saka muling sinubuan si Rael. Why are you mad? Hindi ako galit. Pero masungit ang tono mo. Hindi nga ako galit. Kumakain ka na't maliligo ka pa. Kailan ba huling ligo mo? Pati ang bigot at balbas mo mahaba na. Mukha ka ng taong grasa. Naligo ako nung isang araw. Kapon lang hindi. Kung ibang tao ako, baka hindi kita nakilala agad. You looked way different. Ibang-iba sa kilala ng lahat na Rael. Maligo ka na para magmukha ka ng tao. Paliliguan mo ko? Ha? Bakit ako? Hindi naman ako nanay mo. But you're my girlfriend. Isa pa, ilang buwan tayong hindi magkasama. May iniisip ka bang masama? Wala malaki ka na. Kaya mo naman siguro maligo mag-isa no? Di ba may caregiver ka? Paano mo nalaman? Kunot noon tanong ni Rael. Sabi na nanay mo. Hindi ba niya nabanggit na sinasanti ko na ngayon lang? She was touching me in ways that made me uncomfortable. Pero di ba professional health worker siya? Kaya normal lang sa kanya yon. She tried to kiss me. Does that count? Ano? Bakit naman niya gagawin yun? Trabaho niyang alagaan ka, hindi alandiin ka. Napakawalang kwenta niyang tao. Dapat alam niyang bawal ang ganun. Galit ka ba? Malamang. Sino hindi magagalit sa ginawa niya? Mabuti naman pala't sinasante mo na siya. Huwag kang mag-alala. Maghahanap tayo ng professional na mag-aalaga sa'yo. Bakit? Hindi mo ba ako alagaan? Ha? Kaysa sa maghanap ka ng ibang tao mag-aalaga sa akin. Bakit hindi na lang ikaw mag-aalaga sa akin? Kasi naman hindi ako caregiver, Rael. Siguro maalagaan kita sa mga simpleng bagay pero kung patungkol sa iba mong pangangailangan, baka hindi ko maibigay. Hinawakan ni Rael ang kamay ni Pia at masuyong hinagkan. You know that you're the only thing I want, love. At saka anong hindi mo kayang ibigay sa akin? Lahat ng mga gagawin mo para sa akin, tatanggapin ko. Kahit halik mo, sapat na sa akin. Ay, maligo ka na nga. Napatayo si Pia. Tatawagin ko nanay mo, siya yung magpapaligo sa'yo. What? Why would you do that? Nakakahiya. Nanay mo siya. Ano nakakahiya doon? At saka sa nanay mo, mahihiya ka? Sa akin na hindi mo kadugo, hindi ka mahihiya? Napakamot sa ulo si Rael. Of course, hindi ako mahihiya sa'yo. You've seen me naked countless times. Kaya ano pa bang dapat ikahiya doon? Ano? Bakit parang gulat na gulat ka? Ginawa na nga natin ang ginagawa ng mga magkasintahan. Kaya bakit parang gulat na gulat ka? Hindi naman, pero kasi nakakahiya sa nanay mo. Nasa bahay niyo tayo, nakakahiya naman. Paano kung ibang isipin nila? May ginagawa tayong milagro dito sa kwarto mo. Kung ayaw mong may gawin tayo, ay ayos lang sa akin. Pero kung may gawin man tayo dito sa loob, wala silang pakialam. Matanda na tayo, kaya hindi na nakakapagtaka yun. Ano ka ba? Kung ano-anong pinagsasasabi mo. Kung ayaw mo makinig sa akin, bahala ka. Maligo ka mag-isa mo. Aalis na ako. No, wag mo akong iwan. Puno ng pagmamakaawa ang boses ito. Hinawakan nito ang kamay ni Pia. Love, please, don't leave me again. Stay with me. Hindi naman ako aalis. Ibababa ko lang itong mga pinagkainan mo sa baba. Tapos, papatulong ako kay tita na paliguan ka. Really? Hindi mo ako iiwan? Hindi nga, bababa lang ako saglit. Ano ka ba? Masyado ka nag-iisip ng mga kung ano eh. Dahil yan sa pagbumukmuk mo dito sa kwarto mo. Dapat kasi lumabas ka para mainitan ka. Para may makausap ka. Para hindi masyado mag-isip ng kung ano-ano yung utak mo, Rael. Tumayo ka na dyan at papaliguan kita. No monkey business ha? Are you sure? Papaliguan mo ko? Oo nga. Tumikim siya. Kapag may ginawa ka sa akin masama, pasensyahan na lang tayo ah. What? Anong gagawin mo sa akin? Wala, dahil wala ka namang ginawa. Pero kapag may ginawa ka sa akin… Are you threatening me? Threatening mo mukha mo. Tumayo ka na nga dyan para makaligo ka. Amoy na amoy ko ng kaasiman mo. What? Di ako maasim ah. Piko na wika nito. Maligo ka kasi araw-araw, senyorito. Senyorito? Nanlaki ang mga mata ni Pia.
Oo, senyorito. Kailangan pang pagsilbihan kita para lang maligo ka. Akala ko kung ano. Hinila ni Pia si Rael patayo. Saka inalalayan niyang maglakad patungo sa banyo. Sigurado ka ba talagang papaliguan mo ko? Kanina gusto mong paliguan kita. Ngayon biglang nagbagong isip mo. Sino ba talagang gusto mo samahan ka na maligo? Ikaw? Yun naman pala eh. Basta wag ka lang malikot ang kamay at walang mangyayaring masama sa'yo, okay? Wala, I won't do anything that you don't like. Good job. Ilang na ilang si Pia sa pagpapaligo sa kanyang senyorito. Pero wala siyang magawa dahil parte yun ng pinirimahan niyang kontrata. Tapos na, senyorito Rael. Sumimangot ito. Stop calling me that. Hindi ako komportable na tinatawag mo ako ng ganyan. Binibiro ka lang eh. Palusot niya. Pero kasi hindi ako komportable. Pakiramdam ko, kausap ko isa sa mga empleyado namin. Okay, hindi na kita tatawagin ganyan. Ikaw na magubad ang damit mo. May roba dito sa gilid. Lalabas ako. Tawagin mo ko kapag tapos ka nang magsuot ng roba. Dali-daling lumabas si Pia at sinara ang pinto. Paano ko ba ito tatanggalan? Hindi ko na alam kung paano ito ipagpapatuloy. Isang araw pa lang pero pagod na ako. Muntik pang mahuli. Parang bubuyog niyang bulong sa sarili. Lani, I'm done. Sige, papasok na ako. Nang buksan ni Pia ang pinto, ay nakahinga siya ng maluwag nang makitang nakasuot na ng roba si Rael. Yung damit mo nasa kama, inayos ko na magkasunod-sunod. Underwear, shorts at sando. Sando suotin mo, huwag ka mag-t-shirt. Mainit ang panahon ngayon, mas magandang preskong suot mo. Akala ko ba ayaw mo na nagsusot ako ng ganyan? Ngayon lang to, mainit ang panahon, ayoko namang ma-heat stroke ka, no? At imbes na magmukmo ka dito sa kwarto, sa garden ka muna tumambay. Doon ka umupo sa ilalim ng puno. Yun, yung malaking puno. Presko doon. Maglalatag lang tayo ng tela doon. Alam mong may garden dito? Ha? Hindi ka kailanman nagkaroon ng interes na libutin ng mansyon. Kaya paano mo na lamang may hardin dito at lalong-lalo na may malaking puno? Puno ng pagdududang tanong ni Rael. Natanong ko kay tita kanina. Actually, kahapon pa ako dito. May nilakad lang ako tapos bumalik ako ng gabi. Kaso tulog ka ni. Kaya sabi ko sa nanay mo na bukas na lang kita kakausapin o iistorbohin. Talaga ba? Simula sa araw na to, kailangan mong mag-set ang routine mo. Hindi pwede yung nasa kwarto ka lang. Tapos nagwawala ka pa. Hindi ako nagwawala. Giit ni Rael. Oo kaya. At saka nagsisisanti ka rin ng mga trabahante. How did you know that? Kwento na nanay mo. Stop saying nanay mo. Nanay mo naman talaga siya. I know, but it sounds weird when you're the one saying it. Lumabas ka na. Utos nito. Oo na, tawagin mo ako kapag tapos ka na magbihis kasi bababa tayong dalawa. Nang matapos si Rael ay bumaba silang dalawa. May mga kasambahay na nakatingin sa kanila pero ni isa ay walang nagsalita. Dahil pinaalam sa lahat ng mga naroon ang plano ni Rosa Montreal na magpapanggap siya bilang si Relani o Lani Estrella. At simula sa araw na ito ay pinagbabawal na siyang kausapin bilang Pia. Nang makarating na sila sa hardin ay naupo sila sa lilim ng puno. Kita mo na, ang presko dito sa labas no. Hindi katulad doon sa silid mo, masyadong madilim, madumi, parang pugad ng hayop. Hindi pugad ang hayop ang kwarto ko. You're exaggerating. I know, I was a mess, pero hindi totoo sinabi mo. Totoo kaya? Napakakalat ang kwarto mo kahapon. Munti ka pang mabubog. Yan at ang papala mo kababasag na mga gamit mo. Alam ko mayaman ka pero huwag kang magsay ng ganun. Isa pa, kawawang mga maid na naglilinis doon. Huwag mo nang ulitin yun. Kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa mga kagamitan? You also like throwing things, Lani. Kung sa mga kasambahay naman, hindi ka masama pero hindi ka rin mabait sa kanila. So parang sinasabi mo masama akong tao? What? That's not what I mean. Parang ganun ang sinasabi mo eh. Biglang humiga si Rael sa hita ni Pia. Napaiktad siya sa gulat pero agad din siyang kumalma. Huwag na tayo mag-usap patungkol doon. Ano, kumusta ang trabaho mo? Huwag rin natin pag-usapan yun. Mabilis sa sagot ni Pia. Ang pag-usapan natin patungkol sa'yo. What do you want to know? Kahit ano, basta patungkol lang sa'yo. Tungkol sa aksidente ko? O tungkol sa kung paano ako nasaktan ng piliin mong hiwalayan ako at magpunta sa ibang bansa? Napaubo si Pia.
Hindi ko alam ang sasabihin ko. You left and I was devastated. Nag-iisip ako mabuti kung susundan ba ulit kita o maghihintay ako. Hanggang sa nagpakulunod ako sa alak. At isang gabi, may nakabungguan akong truck na naging sanhi ng pagkabulag ko, Lani. Pero hindi ang pagkabulag ko ang pinakamasakit sa lahat. Mas masakit na natiis mo ko sa loob ng ilang buwan, Lani. Ni ha, ni ho, wala akong narinig mula sa'yo. Para akong mababalo sa kaiisip kong talagang wala na tayo, Lani. Kung tunay bang hindi mo na ako mahal, na hindi ka na ba talaga babalik? Rael, I'm sorry. Ayokong umasa pero hindi ko mapigilan, Lani. Mahal kita hanggang ngayon. Kaya sana ngayon, pagbalik mo, manatili ka na sa tabi ko, please. Rael, hindi ko alam ang sasabihin ko. Dahil hindi naman siya si Lani. Iyon na nais niyang idagdag pero pinili ni Pia na itikom ang bibig niya. Mahal mo pa rin ba ako? Kahit konti man lang. Mahal kita. Hirap na wika niya. Pero hindi ko pa alam kung mananatili ba ako rito. Okay, enough. I don't want to hear it anymore. Nanginginig ang boses si Rael. Halatang hindi na ito komportable sa sagot niya. Hinawakan ni Pia mukha nito at masuyong pinisil. Makinig kang mabuti. Hindi ko man alam kung mananatili ba ako rito o ano. Pero isa lang masasabi ko. Habang nandito ako, hindi kita pababayaan, Rael. Aalagaan kita, okay? Okay. I love you so much, Lani. I love you too, Rael. Isang araw pa lang pero pakiramdam ni Pia ay unti-unti nang nawawala ang pagkakakilanlan niya sa sarili. Kinagabihan, inihatid ni Pia si Rael sa silid nito para matulog pero ayaw bitawan ng binata ang kamay niya. Pwede ba dito ka na lang matulog? Ano? Anong dito matutulog? Oo, magkatabi naman tayo parating matulog sa tuwing magkasama tayo. Kaya wala naman siguro masama kung magtabi tayo ngayon, love. Hindi pwede, Rael. Sa guest room ako matutulog. Yun ang napag-usapan namin ng mama mo. Alam naman na hindi ako tumupad sa usapan namin. At saka baka mag-isip sila ng kung ano. We're a couple, love. Ano masama kung magtabi tayo? Magkasintahan tayo pero hindi tayo mag-asawa. Putol ni Pia. Kumunot ang noo ni Rael. Well, technically, I asked you to marry me but you refused. Kasi sabi mo you're still building your name internationally. Pero magkatabi naman tayo natutulog sa kama parati kapag magkasama tayo. Either sa hotel, sa unit mo o unit ko. Kaya anong pinagkaiba ng pagtatabi natin ngayon o hindi? Hindi nga pwede, Rael! Sigaw ni Pia nang bigla siyang hilahin ni Rael pahiga sa kama. Mabilis na niyakap siya ng binata at halos kumawala ng puso niya sa kaba. Rael naman eh! Matutulog lang naman tayo. I won't do anything to you, love. I promise. Gusto lang talaga kita makatabing matulog. Dahil natatakot ako na baka pagising ko, wala ka na naman. Nakonsensya naman si Pia kahit hindi naman talaga niya gawain yon. Tabi lang ha, bawal ang extracurricular activities. Humalakhak si Rael. Anong extracurricular activities? Alam mo na yon. Basta kapag naging malikot ang kamay mo, mamartilyuhin ko talaga yan. Nagiging bayolente ka, love. Yan ba natutunan mo sa pagtatrabaho mo sa ibang bansa? Sumeryoso ang mukha ni Rael. May nagtangka ba sa'yo doon kaya ganyan ka ngayon? Sinong Oy, kalma ka nga! Tinakpan ni Pia ang bibig ni Rael. Walang nangyaring masama sa akin, kaya huwag kang mag-isip ng kung ano. Ang kailangan mo ngayon ay matulog na para makapagpahinga ang katawan at mata mo. Fine, I'll do what my princess says. Princess ka dyan. Yeah, you're my princess, remember? Eh di wow. What? Wala, matulog ka na nga. Where's my goodnight kiss? Mabilis na hinalikan ni Pia si Rael sa pisngi. What? Is that it? Anong klaseng halik ba yan? Halik ng kinder? Sabi mo goodnight kiss. But that wasn't a kiss. Ungot ni Rael. Mahinang kinurot ni Pia si Rael sa braso. Take it or leave it. Fine, I'll take it. Naging kuripot ka na sa kiss eh. Good night, love. Rael kissed Pia's forehead. Good night, Rael. Sweet dreams. Ilang araw ang lumipas. Ganoon na naging rutina ni Rael at Pia. Magkasama sila buong araw. Tatambay sa garden at mag-uusap. At kung ano-ano pa upang malibang si Rael.
Hanggang sa pagtulog ay tabi rin sila at gaya ng sabi ni Rael ay wala nga itong kakaibang ginagawa kay Pia. Rael? Tawag ni Pia kay Rael na abala sa pagkain ng turon. What is it, love? Hindi ka ba magpapacheck up? What for? Wala naman akong sakit. Giit nito. General check-up nga, baka may mga iniindakang sakit na hindi mo sinasabi sa amin o ano. Mas mabuti na yung sigurado. Nag-aalala kami pareho ng nanay mo. Nabanggit ni tita na simula no, nasa bahay ka lang at madalas ka nagkakasakit. At kagabi, napansin ko rin na medyo nilalagnat ka. Hindi ka nagsabi. Sinat lang yun. Naninibago lang ang katawan ko na may ginagawa ko. Please, pumayag ka na. Para rin naman sa'yo to eh. At saka mas magiging panatag ako. Kaming lahat sa kondisyon mo. Pati yung mata mo, hindi mo rin pinapacheck up. Fine, I will agree to your request. Pero sa isang kondisyon. Ano naman yun? Kiss me. Biro ni Rael. Ayan ka na naman Rael ha? What? I'm being serious here, love. Hindi mo ba alam na napapansin kong puro na lang pisapis ang halik mo? Nakaismid na reklamo ni Rael. Ihalik din naman yun. Ano ba kasing nirereklamo mo? Nanlalamig na ang buong katawan ni Pia sa kaba. Sabi mo halik, sinunod kita. Ngayon nagrereklamo ka na naman. I was waiting for you to kiss me on the lips. Napabulong si Pia sa sarili. Anong kiss on the lips? Ayoko mawala ang first kiss ko. Ano sinasabi mo? Hindi kita marinig. Wala. Ang sabi ko, hahalikan kita sa lips kapag nagpa-check up ka na. Kung ayaw mo magpa-check up, edi wala kang halik. Fine. I will agree with your request. Basta siguraduhin mo lang you will grant my kiss. Napalunok si Pia. Papayag ako, pero halik lang Hindi susobra sa halik. Kapag sumobrang ginawa mo, malalagot ka talaga sa akin. Kumindat si Rael. We'll see about that. Napakapilyo mo talaga. Dati nga gusto mong pilyo ako, Lani. You love it. Tama na nga. Baka kung saan pa umabot yung mga pinagsasabi mo, Rael. Napakapilyo mong tunay. Natawa si Rael. Alam mo, ang sarap mong pakinggan sa tuwing naasar ka ngayon. Dati kapag inaasar kita, nilalayasan mo lang ako. Dati yun, iba na ngayon. Yeah, masyado ka mapagpasensya ngayon. Mas mahaba pang pasensya ko ngayon? Oo, you're kind and patient now. Kaya masarap kang asarin ngayon. Dati-rati isang pang-asar ko lang nilalayasan mo agad ako. At kailangan pa kitang suyuin. Tama na. Nanghihinang pigil ni Pia. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Ang mahalaga yung ngayon. Basta pumayag ka na magpa-check up wala nang bawian. Kakausapin ko mama mo para makapagpa-schedule agad ang doktor mo. Hindi po pwedeng pabayaan mo na lang kalusugan mo, Rael. Lalo na kung dahil lang sa akin. Dapat mas mahal mo sa sarili mo. Dahil kahit talikuran ka man ng mundo, makakaya mo tumayo sa sarili mong mga paa. Dahil alam mong mahal mo sarili mo at kaya mong bumangon ulit. What's with your serious tone? Wala. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kamahal-mahal ka. Kaya dapat mo ring pahalagahan at mahalin ang sarili mo. Na marami nagmamahal sa'yo, lalo na nanay mo. Mahal na mahal ka niya higit pa sa buhay niya. Kaya sana pahalagahan at mahalin mo rin ang sarili mo. May sinasabi ba si mama sa'yo? Inaway ka ba niya? Hindi. Humingang malalim si Pia. Ay, ayos kami ng mama mo. Wala kami naging away o habang nananatili ako sa poder niyo. Pero kitang-kita ko kung gaano ka nasaktan ng mama mo sa mga nangyari sa'yo. Kaya sana, mas pahalagahan mo at mahalin mo sarili mo. You sound like someone else, Lani. Ako pa rin naman to, Rael. Marami lang ako realization sa buhay. Kaya nasasabi ko yung mga ganito. Lalo-lalo na sa nanay mo. Umiiyak siya sa tuwing nakikita kanya malungkot at nahihirapan. Pero masaya siya sa tuwing nakikita kanya masaya. Minsan napapaisip ako kung ikaw ba talaga si Lani o ibang taong kausap ko. Pero naiisip ko na mas lalo kitang minamahal ngayon, Lani. Lahat ng sakit at pait na idinulit mo noon, naglaho. At mas napalitan ng pagmamahal ngayon. Thank you for thinking about me and my mother. Masarap sa pakiramdam na makita ang babaeng mahal ko ay pinapahalagan din ng isa pang babae sa buhay ko. Thank you so much, Lani, for coming back. For making me a better person. You made me realize a lot of things. Hindi. Wala kang dapat na ipagpasalamat sa akin, Rael. Pinili mong umintindi, ang magmahal. Pero sana, mas mahalin mo ang sarili mo. Para kapag hindi kaya magbigay ng ibang tao sa pagmamahal na hinahangad mo,
Alam mo na kaya mong ibigay yun sa sarili mo. Bakit pakiramdam ko? Mas lumalayo ka sa akin. Hindi ako lumalayo, Rael. Nasa tabi mo lang ako palagi at kailanman hindi yun magbabago. Teka, magbabanyo muna ako. Dito ka lang ha? Balik ako. Nang nasa banyo na si Pia, ay napatulala siya at napatingin sa sariling refleksyon. Marito, Pia. Hindi ka pwedeng mahulog kay Senyorito Rael. Katulong ka lang na nagpapanggap na kasintahan niya. Pero sa oras na makakita na siya muli, babalik ka sa pagiging katulong. At maaring bumalik ang tunay na nagmamay-ari ng puso niya. At simula ng araw na yon, sinubukan ni Pia na i-distansya ang sarili niya kay Rael. Rael, matulog ka na, okay? Sa kabilang kwarto lang ako matutulog. Magpahinga ka na dahil check-up mo bukas. Ano ba, Rael? Gulat na bulala si Pia nang hilahin siya ni Rael at mapaupo siya sa hita nito. Are you mad at me or something? Ha? Hindi ako galit sa'yo, Rael. Then, why are you avoiding me? Kumunat ang noon ni Pia. Anong avoiding? Tayo nga magsama araw-araw. Kulang na lang, magpalit na tayo ng mukha. Kahit sa pagbaba niyo, magkasama tayo. Kaya anong nilalayuan kita? This is the second time na ayaw mo tumabi sa akin sa pagtulog. Nung una, tumatabi ka naman sa akin. Now, why are you sleeping in the other room? Parang batang maktol ni Rael. Kasi gusto ko. At saka hindi pa nga tayo kasal. Palusot niya. Pero sa katunayan ay umiiwas siya. Wala ka naman pakialam dyan dati Dati yun, iba na ngayon. O sige na, matulog ka na nga, Rael. Maaga pa tayong luluwas bukas. Maagang schedule ng appointment mo. Hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita, Rael. Hindi bilang Lani, kundi bilang Pia. Nais niyang idagdag yun pero hindi na siya nagsalita pang muli. Then, sleep beside me, please. Rael, please. Huwag na matigas ang ulo. Isa pa, gusto kong mapag-isa. Medyo masama ang pakiramdam ko ngayon eh. May lagnat ka? Teka, tatawagin ko si Manang para bigyan ka ng gamot. Hindi na Rael. Nakainom na ako ng gamot. Ipapahinga ko na lang to, baka mawala rin to mamaya o bukas. Kaya magpahinga ka na at magpapahinga na rin ako. Ayaw kita mahawa, baka mamaya sisipunin ako o ano. Fine, pero bukas, tatabi ka sa akin, okay? Oo na, basta matulog ka na, huwag na makulit. Napakurap si Pia nang hawakan ni Rael ang mukha niya at hinalikan ang noon niya. Good night, Lani. Dream of me, sweetheart. Good night, Rael. At teka, may itatanong ako sa Rael. What is it? Ayaw mo bang makakita ulit? Hindi mo ba naisip na magpa-opera para makakita ka ulit? Pag nagpa-opera ako, mananatili ka pa rin ba sa tabi ko? You won't run away without saying a word? Oo naman. Bakit naman ako mawawala? Hindi ba pinangako ko sa'yo na alagaan kita? Isa pa, gusto ko at ng nanay mo na maibalik ka sa dati. Hindi lang confidence mo, kundi pati ang paningin mo. Gusto namin na mas maging masaya ka pa. Maging masaya lang ako kapag nasa tabi kita. Rael, hindi pwedeng iasa mo sa akin ng kasiyahan mo. Iiwan mo ulit ako. Puno ng pang-akusang wika nito. Hinawakan ni Pia mukha ni Rael. Hindi kita iiwanan, Rael. Pero ang akin lang, matuto kang mahalin ang sarili mo na hindi mo iaasa sa ibang kasiyahan mo. Yun ang pinupunto ko at nais ko na maibalik mong paningin mo. Napag-usapan namin ng mama mo na kapag pumayag ka, mas magtatagal tayo sa syudad para sa pagpapa-opera at pagpapagaling mo. Hindi kita iiwan, pangako yun. Okay, huwag mo ko iwanan, Lani. I love you so much that it hurts. Mahal na mahal din kita, Rael. Pinagdikit ni Pia noon nilang dalawa. At wala akong ibang nais kundi ang kasiyahan mo. Kaya sana isipin mo rin ang mas makakabuti sa'yo. At iyon ay mangyayari lang kapag mas minahal mo sarili mo. What's with you? Paulit-ulit mo sinasabi yan sa akin na dapat mas mahal ko yung sarili ko. Wala. Gusto ko lang na matutunan mong mahalin ang sarili mo. Kaya sana, matutunan mong gawin yun. Bakit pakiramdam ko mawawala ka? Hindi ako mawawala, Rael. Mananatili ako sa tabi mo. Kahit pa sa ayaw at sa gusto mo, mahal na mahal kita. Hinalikan siya ni Rael at hindi tumutol si Pia. Hinayaan niya ang sariling malunod sa halik nito kahit alam niya naman na ibang tao ang nasa puso at isipan nito.
Matapos ang mainit na tagpo ay lumabas si Pia sa silid. At nang makalabas siya, ay nadatnan niya si Rosa sa labas ng silid ni Rael. Did she agree to the operation, Iha? Opo, pumayag na po siya, ma'am. Let's talk in my office. Anunsyo nito sa kanaglakad. Ilang saglit pa ay nasa loob na sila ng opisina ni Rosa. Pareho sila nakaupo sa silya. Thank you so much, Iha. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makikitang muli na masayang anak ko. Alam ko mahirap ang sitwasyon mo, pero ginawa mo pa rin ang dapat. Ginawa ko lang po na pag-usapan, ma'am. Ano pong mangyayari pagkatapos? Aalis po ba ako dito? You can stay here, Iha. Maaari ka pa rin namang magtrabaho kung gusto mo. Walang problema sa akin, Iha. Napakalaki ng tulong mo sa aming mag-iina. Kaya anong karapatan kung paalisin ka? Bukas sasamahan mo kami sa lungsod. Kung nais mong manatili kasama kami doon ay ayos lang. Pero kung nais mo ring maunang umuwi dito, ayos lang din. Magsabi ka lang. Pero paano ho kapag hinanap ni Sir si Ma'am Lani? Paano po yon? Baka po magwala na naman si Sir pag nagkataon. Yun nga rin ang pinoproblema ko. Lani's married. Hindi ko na siya maaaring pabalikin sa buhay ng anak ko. Even if I don't want to hurt Rael, I will tell him na umalis si Lani at kinasal sa iba. Mahal na mahal niya po si Miss Lani. My son loved her for almost 5 years. Nagkakilala sila sa metro. Ibang-iba sa babaeng hinahangad ko na pakasalan ng anak ko. Pero wala akong magagawa, lalo na ngayong kasal na si Lani sa iba. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay bumiyahe na sila. Bandang 7:30 na makarating sila sa ospital kung nasa ng doktor ni Rael. Love, hawakan mo ang kamay ko. Utos si Rael, nasa may bench sila naghihintay sa doktor ni Rael. Hinawakan ni Pia ang kamay ni Rael. O ayan, hinawakan ko na, huwag ka na malikot, nahihilo ako sa iyo eh. Kinakabahan ako. Paano kung hindi na pala ako makakita? Ayokong umasa, ayoko ring umasa. Shh! Kung saan na naman umaabot yung imahinasyon mo, wala pa nga eh. Kaya nga tayo nandito sa ospital para malaman kung pwede ka pang magpa-surgery o ano. O kung anong paraan para maibalik yung paningin mo. Pinisil niya ang kamay nito. Kumalma ka ha. Di ka naman nag-iisa. Nandito ako, nandito nanay mo. Nandito kaming lahat para sa'yo. Have a little faith naman. Inangat ni Rael ang kamay ni Pia at hinalikan. Kung wala ka ngayon, baka hindi ko alam kung paano kumalma. Kung wala ako, baka nagsusungit ka na naman. Tapos, salubong na naman yung kilay mo at handang sigawan ng lahat. That's all in the past, love. Iba na ako ngayon. I'm way gentler than before. Mabait na ako ngayon. Baka mabait ka kapag tulog. Pero alam mo, ang lakas mong humilik. Kaya nga ayoko matulog katabi mo eh. Hindi ako humihili ka. Kung ano na naman yung pinag-iimbento mong kwento. Natawa si Pia. Oy, hindi ako nag-iimbento ng kwento ha. Humihili ka talagang tunay. I don't snore, love. Papatunayan ko sa'yo na hindi ako humihilik. Kapag natulog tayo mamaya, i-video mo pa para makita mong hindi nga ako humihilik. Ayoko nga. Baka hindi na naman ako makatulog sa hilik mo. Kaya matulog ka mag-isa mo. Love. Humalakhak si Pia. O ano? Kinakabahan ka pa ba? Ha? Kunot noong bulala si Rael. Ang sabi ko, kinakabahan ka pa ba? Kumurap si Rael. So you mean, hindi ako humihilik? Inaasar mo lang ako? Ngumisi si Pia. Humihili ka, totoo yun. Tinatanong ko lang kung kabado ka pa ba o hindi na. Kasi kung kabado ka pa, aasarin pa kita. Lani. Sumeryoso ang mukha ni Pia. Pwede ba na huwag mo akong tawagin sa pangalan Lani? That's your name, love. Alam ko. Pero hindi ako komportable na tinatawag mo Lani. Mas gusto ko na tawagin mo akong love. Mas maganda at komportableng pakinggan yun. Giit niya. Then, how about calling me love too? Puro Rael na lang naririnig ko mula sa'yo. I want to hear you calling me love. Napakagatlabi si Pia. Pinipigilan ng pagngiti. Oo na, love. Ayan, ayos ba yan? Rael smiled. That's better. Matagal kong hinihiling yan sa'yo dati pero palagi kang tumatanggi dahil sabi mo masyadong baduy. But hearing you calling me that, kinikilig ako. Kinikilig ka dyan. What? Kinikilig naman talaga ako. Bawal bang kiligin kaming mga lalaki? Ayos lang naman.
Wala naman akong sinabing bawal. Pero kasi, kinikilig din ako kapag kinikilig ka eh. Nagtawanan silang pareho. Hindi alintana ang mga tingin ng mga dumaraang tao. Kahit si Rosa nakababalik lang, ay hindi mapigilang umiti. Masaya siya makita ang dalawa nakangiti. Mga anak, tawag ni Rosa sa dalawa. Nakausap ko ng Dr. ni Rael. He's on his way. Maghintay pa tayo ng kaunti at darating din siya. May gusto ba kayong kainin o inumin at bibiling ko? Ma, can you buy a sandwich and juice for my girlfriend? Sure, anak. Ikaw ba wala kang gustong kainin? Wala, I'm good ma. Dalawahin niyo na lang po, tita. In case po na magutom si Rael. Mahirap na po, baka magwala po siya bigla. Biro ni Pia. Hey, hindi nga ako magwawala. Nakangusong saway ni Rael. I told you, I changed. Hindi na mabilis uminit ang ulo ko. Correction, mainitin pa rin ang ulo mo ng slight. Love? Humalakhak si Pia. Oo na, hindi na. Pikon mo naman masyado. Binibiro lang kita, sineseryoso mo naman. Nang araw na yon ay nag-undergo si Rael ng mga test at nang masigurado ang mga result, ay saka palang isinet ang schedule ng eye operation ni Rael. Kasabay noon ang pag-schedule sa pag-harvest ng mata na gagamitin sa operasyon ni Rael. 2 linggo ang lumipas. Nakahawak sa kamay ni Rael si Pia. Magdasal ka bago ka tusukan ng anesthesia ha. I know, wag ka ring aalis. Dapat pagising ko, nasa tabi pa rin kita. Promise me, love. I promise. Labas sa ilong na wika ni Pia. Huwag kang aalis sa tabi ko Oo nga, ang kulit mo. Natawa si Rael. I'm sure, ang ganda-ganda mo kahit ang simangot ngayon. Paano kung hindi mo ako makilala pagising mo? Bakit naman kita hindi makikilala? You're the love of my life. How would I not know you? Kunyari nga, di ba? Hindi kita makakalimutan. Kahit pa mag-amnesia ako, dahil sa boses mo pa lang, kilalang kilala na kita. Kaya huwag kang mag-alala, okay? Kaya huwag kang malungkot. Nalulungkot din ako kapag malungkot ka. Tumulong ang luha ni Pia. Mahal na mahal kita, Rael. Sana, mapatawad mo ko sa mga kamalian ko sa'yo. Mas, pinapakaba mo ko lang. Huwag ganyan, please. Parang ayaw ko na tuloy magpa-opera. Pinisil ni Rael ang kamay ni Pia. Magpapa-opera ka para makakita ka muli. Maghihintay ako sa'yo. Ipagdarasal din kita. Kaya sigurado akong maibabalik ang paningin mo. Kapag hindi, aawain ko mga doktor. Natawa si Rael. That's the love of my life. Hindi akong love of your life, Rael. What? Ikaw ang babaeng mahal ko at papakasalan ko, Lani. Kaya paano hindi naging ikaw? Pilitang umiti si Pia. Pinapakabalang kita, sira. You and your crazy antics. Nang makabalik ka, bumait ka pero may kapilyang hindi ko inaakalang meron ka. Hoy, hindi ako baliw ah. No, you're crazy. You won't be you if you're not crazy. Biglang may kumatok at napatingin si Pia sa pinto. Pumasok ang isang nurse na babae. Ma'am, dadalhin na po namin si Sir sa operating room. Tumangulang si Pia saka bumaling kay Rael. Ipagdarasal kita, Rael. At hihintayin kita. Pangako yan. Mahal na mahal kita. At iyon ang huling pagkakataon na nakita ni Pia si Rael. Matapos ang operasyon ay bumalik siya sa mansyon. Hindi bilang Lani, kundi bilang si Pia. Isang kasambahay sa mansyon ng mga Montreal. Isang buwan na lumipas, ngunit hindi pa rin nakakabalik si Rael at Rosa Montreal sa mansyon nila. Malungkot ka na naman, Pia. Yung maganda mong mukha pumapangit dahil dyan sa pagsimangot mo. Komento ni Selma. Hindi ako nakasimangot, Selma. Sus, hindi daw. Hindi nga maipinta yung mukha mo. Namimiss mo na, no? Sino? Inosenteng tugon ni Pia. Sus, kunwari ka pa. Alam naman namin kung sino eh. Ano mangyayari sa inyo ni senyorita pagbalik niya? Wala. Kasi hindi naman ako si Ma'am Lani. Alam mo naman na yun ang kahinat-nat namin, Selma. At saka hindi ba bawal nga pag-usapan yan? Okay lang yan. Hindi pa naman dumarating si senyorito eh. Nga pala, pinasasabi ni Manang linisan mo raw ang iyong office ni senyora. Siguraduhin mo raw na malinis. Bakit daw? Puno ng pag-asang tanong niya. Ngumisi si Selma. Umaasa ah.
Uuwi na sila ngayon kaya mababawasan ang pagsimangot mo. May problema nga lang. Ano? May masama ba nangyari kay senyorito? Wala naman, magaling ng araw eh. Yun narinig ko kay Manang. Pero may problema nga lang. May kasama silang uuwi dito. Sino raw? Di yung original Lani. Bigla doon nagpakita sa ospital. At ayun, nagkaayos sila. Inaakala yata ni senyorito na siya yung Lani na nakasama niya. Siya naman talaga yung tunay na Lani at hindi ako eh. Kung uuwi sila ngayon, itiko mong bibig mo, Selma. Alam ko pa naman na pasmado yung bibig mo at walang preno. Ibaon na natin sa limot ng lahat ha. Ang pagpapanggap ko bilang si Lani. Ang tanong, kaya mo bang makita silang masaya? Lalo na kung alam naman naming lahat na ikaw ang Lani na nagtiis at nag-alaga kay senyorito. Ay, wala akong magagawa, Selma. Sige na, mauna na ako sa second floor at maglilinis na ako. Hulog na si Pia kay Rael Montreal. Kaya masakit para sa kanya na malaman na nagbalik na ang tunay na Lani. Imbes na mag-isip ay pinilit niya pa na abalahin ang sarili niya. Hindi niya namalayang ilang minuto nang lumipas at biglang bumukas ang pinto. Who are you? Napalingon si Pia. Rael. Sino ka? Kumurap siya. Katulong niyo po ako. Napag-utusan po ako ni Manang na maglinis dito sa opisina ni Senyora. You sound familiar. Rael! Muling bumukas ang pinto at pumasok ang isang magandang babae na may napakagandang mukha. Hinahanap kita, nandito ka lang pala. Bakit mo ko iniwanan sa kwarto mo? Napansin ni Lani ang presensya ni Pia. Sino yan? Ako po si Pia, ma'am. Kasambahay po ako dito. Naatasan po ako maglinis dito sa opisina ni Senyora. Papalit-palit ang tingin ni Rafael mula kay Pia at Lani. Magkapareho kayo ng boses. Of course not. Ikaw, Rael, kung ano-ano na lang yung naiisip mo. Maybe that's the effect of your medicine. Come on, let's go. Gutom na ako. Mauna ka na sa baba. What? Sabay na tayong bumaba. You know naman that your mother and I are not in good terms, kaya wag mo ko iwan mag-isa. Kumunat ang noon ni Rael. What are you talking about? Anong not in good terms? Of course! Kailan pa kami nagkaisang nanay mo? Alam naman nating pareho na hindi niya ako gusto bilang girlfriend mo. Nagkais na kayong dalawa. Hindi nga. Hindi kami nagkais sa dalawa, Rael. At wala akong balak makipag-ayos sa nanay mo. Kung ayaw yun sa akin, ayoko rin sa kanya. Lumabas ka muna. Ani Rael at biglang kinaladkad sila ni palabas ang opisina at sinara ang pinto. Ikaw. Ho? Your name is Pia, right? Tumango si Pia. Magsalita ka. Utos si Rael. Ano pong ibig niyong sabihin? Gaano ka nakatagal dito sa mansyon? Hindi sumagot si Pia. Nandito ka na ba nung na-aksidente ako? Ilang buwan ka na rito? Sumagot ka, tinatanong kita. Mag-aapat ang buwan na ho ako rito, Senyorito Rael. Kumalabog ang pintuan kaya napatingin silang dalawa roon. Rael, nandiyan ka ba sa loob? Kasama mo ba sa loob si Pia? Boses yun ni Rosa na nasa may pintuan. Buksan mo ang pintuan, anak. Bakit mo ba nilak ang pinto? Nag-aaway ba kayong dalawa ni Lani? Bigla siyang umalis, anak. Hindi mo ba siya hahabulin? Binuksan ni Rael ang pinto. Pumasok ka, ma. Pumasok naman si Rosa na magtama ang tingin nila ni Pia ay pareho silang umiwas. Be honest, ma. Hindi ba kayo nag-ayos si Lani? Anak. Sagutin mo ng totoo, ma. Please don't lie to me. Senyorito, baka pwede ko akong lumabas para makapag-usap kayong dalawa. Singit ni Pia na hindi na kinakaya ang tensyon. No, stay here. Kasali ka sa usapan. Po? Umirap si Rael. Stay here. Anak, baka pwede mong palabasin si Pia. Nakakaya naman kung mag-uusap tayo tapos nandyan siya. No, she would stay here. Maupo kayong dalawa at mag-uusap tayong tatlo. Walang nagawa si Pia at Rosa, kundi ang maupo, magkatabi si Rosa at Pia. Habang kaharap naman nila si Rael na seryosong ekspresyon. Ma, answer me honestly. Hindi sila din nakasama ko noong nakaraang buwan, hindi ba? What? Ano bang pinagsasasabi mo, anak? Sila ni ang nakasama mo. But everything doesn't feel right, ma. Ang natatandaan ko ay nagkaisa kayong dalawa ni Lani. Pero bakit sinasabi ni Lani na kahit kailan hindi kayo nagkaayos?
At bakit sa tuwing tinatanong ko siya sa mga bagay na ginawa namin noong nakaraang buwan, hindi niya masagot. And the way she act, ibang-iba si Lani na nakasama ko noong nakaraang buwan. She's like a different person. Minsan naiisip ko na baka nababaliw lang ako o ano. Pero ramdam ko may kakaiba, ma. Kaya sabihin mo sa akin ng totoo. Yumuko si Pia. Parang sasabog ang dibdib niya sa mga nangyayari. And this woman beside you, she sounded like Lani. This may sound absurd, but did you ask her to pretend to be Lani? Anak, sumagot ka, ma. It's not easy as you think, Rael. Hindi madali sa akin na makita ka nagwawala at malayong-malayo na sa Rael na kilala na lahat. I tried asking Lani to come back pero tumanggi siya. Biglang hinawakan ni Rosa ang kamay ni Pia at pinisil. And the next thing I knew, Lani got married. Nang marinig kong boses ni Pia, nagmakaawa ako na pumayag siya sa nais ko. Did you pay her? Hindi niya tinanggap ang pera, anak. I offered her 1 million. Mapapayag lang siya sa gusto ko. Pumayag siya magpanggap na si Lani. Mapapayag ka lang sa operasyon pero ni isang kusing, hindi niya tinanggap. How could you do this to me? Anak mo ko, ma. I am your mother, Rael. What do you expect me to do? Watch you go crazy? Dahil ano, hindi ka binalikan ng babaeng yon? And don't blame Pia here. Wala siyang ibang ginawa kundi ang alagaan ka. Pero nagsinungaling kayong dalawa. Ano, masaya ba kayong niloko niyo ko? Pinagmukha niyo akong tanga. Sinalubong ni Pia ang tingin ni Rael. Alam ko pong mali ang ginawa ni Senyora. Pero ginawa niya po yun lahat para sa inyo. Ganon din po ako. Alam ko pong hindi ko kayo kilala tulad ng pagkakakilala ng mga ilang kasambahay na nandito. Pero sa mga kwento po nila, alam ko mabait kayong tao. Lahat ang tao sa mansyon nasasaktan na makitang ganon ang nangyari sa inyo. Ganon din ang nararamdaman ko. Kaya na magmakaawa sa akin si Senyora, pumayag ako. Mahal na mahal ho kayo ni Senyora at handa siyang gawin ng lahat para sa inyo. Ngayon kung hindi kayo komportable sa akin o ano, aalis po ako. Masaya na po ako na balik ng paningin niyo. No, you're not going to leave me. Pagbabayaran mo, pagsisinungaling mo sa akin. Anak, that's not right. Walang kasalanan si Pia sa'yo. Meron. Pinaniwala niya ako nagbago si Lani. Na minahal niya ako ng lubusan na hindi niya na ako iiwan. She have to pay the price of lying to me, ma. Ano pong gusto niyong gawin ko? Matapang na sabat ni Pia. Linisin ang kwarto niyo? Ang hindi tanggapin ang sahod ko? O ano, para matahimik na po kayo, para mapatawad niyo po si Senyora Rosa? Matalim siyang tinignan ni Rael. You will personally cook my food. Mula umaga hanggang gabi, ikaw magluluto para sa akin. Ikaw din na maglalaban ng mga damit ko. Bawal kang tulungan ng kahit sino. Rael, sumusobra ka na ha? You don't have the right to do that. Tao si Pia, hindi siya isang laruan. Pero yun ang ginawa ninyong dalawa sa akin, ma. Pinaniwala niyo ako sa mga kasinungalingan niyo. Pinagmukha niyo akong tanga. Sigaw ni Rael saka umalis. Pabagsak na isinara ang pinto. Simula sa araw na yon, walang ibang ginawa si Rael kundi ang pahirapan si Pia. Ultimo pagkuha ng tubig ay iuutos pa nito kay Pia. Pero lahat ng iyon ay tiniis ni Pia. Pagkatapos mo dyan, samahan mo ako ngayon sa bayan. Po? Bakit po, Senyorito Rael? Umismid si Rael. Huwag madami ang tanong. Bilisan mo na dyan at maligo at magbihis ka. Dapat after 30 minutes tapos ka na magbihis. Don't you dare wear your uniform. Suotin mo mga damit mong panlakad o ano. Matapos noon ay naligo si Pia at nag-ayos. Agad din naman na sila bumiyahe. Tahimik lang siya sa tuwing kasama si Rael. Dahil sa tuwing nagsasalita siya, ay sumisimangot si Rael. Ang daldal mo kapag sila mana ang kausap mo. Pero sa tuwing akong kasama mo, hindi mo magawang ibuka ang bibig mo. Inis na komento ni Rael. Ho? See? Napalunok si Pia. Sa tuwing nagsasalita ako, iba nagiging expression niyo, ho. Ayoko namang madagdagan ng galit niyo sa akin, Senyorito Rael. Stop calling me that. Ano po ba dapat kong itawag sa inyo? Marahas na napabuga ng hangin si Rael. I don't know, just talk ka. Ano po ba dapat kong sabihin? Kung bakit ka pumayag sa gusto ni Mama. Seryosong wika ni Rael habang nagmamaneho. Dahil naiinggit po ako sa inyo na may nanay. Kitang-kita ko po kung gaano kayo kamahal ni Senyora.
Nung nagbakaaway siya sa akin na pumayag sa gusto niya, nasasaktan ako makita siya malungkot. Hindi dahil sa akin. Napalunok si Pia. Dahil na rin po sa inyo. Dahil naaawa ka sa akin? Hindi ho. Dahil gusto ko po makita kung anong klase ang Rael na pinagmamalaki ng lahat. Really? O sinasabi mo lang yan para pagaanin ng loob ko? Yun po ang totoo. Giit niya. Bukod sa pagpapanggap bilang Lani, ano pa mga kasinungalingan sinabi mo sa akin? Nagpanggap man ako bilang Lani, lahat ang pinakita ko po sa inyo ay totoo. Totoong hinahangad ko na sana mas mahalin mo sarili mo. Na sana mahanap mo kaligayahang nararapat sa inyo. Rael. Huminto ang sasakyan at bumaba silang dalawa. Pumasok silang dalawa sa isang malaking building at nagtungo sa area kung nasaan ang restaurant. Naglakad silang dalawa hanggang sa huminto sila kung saan nakaupo si Lani. Rael, what is she doing here? Akala ko ba tayong dalawa lang mag-uusap? Tumungo si Pia. Sige ho, maiwan ko po kayo. No, you stay here. Umupo si Pia at Rael, katapat ni Lani. Irap ng irap si Lani kay Pia kaya napapayuko na lang siya. Akala ko ba mag-uusap tayo na masinsinan? Bakit nagsama ka ng yaya dito? Watch your tone, Lani. Kasama ko siya bilang babae, hindi bilang kasambahay. Rael naman, I understand that you're mad dahil kinasal ako. Pero maghiwalay na kaming dalawa. Sa ibang bansa kami kinasal, kaya magdi-divorce kami na dalawa. Kaya sana naman mapatawad mo na ako at matanggap na. We can start again, Rael. If you want us to get married, then we will have a wedding. Hindi ako nandito para makipag-ayos, Lani. Nandito ako para bigyan linaw ang lahat. You left me for your career. And I understand that. Pero kinasal ka sa iba para lang mapayabong ang karera mo. Nang maaksidente ako, hindi ka man lang nagparamdam. Pero nang malaman mo nagre-recover ako para sa operasyon ko, bumalik ka agad na parang wala nangyari. Tinanggap kita sa pag-aakalang ikaw ang babaeng mahal ko. Pero nagkamali ako. I want to end things for us. Huwag na huwag ka nalalapit sa akin o magpapakita. This will be the last time I will talk to you. Are you kidding me? Ano? May ibang babae ka na ba? Bumaling ito kay Pia. Ito bang muchacha mo babaeng kinakalantari mo ngayon? Whatever I do, labas ka na doon. Stop acting like I was the one who cheated on you. Ikaw tong sumira sa relasyon natin dahil sa mga ambisyon mo na sinuportahan ko naman pero hindi pa rin sapat para sa'yo at naghanap ka pa ng ibang lalaki na magpapaangat ang karera mo. Wala kang kasalanan sa nangyari sa akin. Hindi tayo maayos na umalis ka. Pero kahit pagkumusta o pagdalaw kahit isang beses sa loob ng ilang buwan, hindi mo nagawa. Minahal kita, Lani. Pero sapat ng ilang taong pagpapakatanga at pag-intindi ko sa'yo. Let's officially break up. I knew it. Siya ang babae mo. Stop making a scene here. Kung magkaroon man ako ng babae ngayon, labas ka na doon. Uulitin ko. Tapos na tayong dalawa. Tumayo si Rael at hinila si Pia patayo. Aalis na kami. I hope we don't see each other anymore. Rael, come back here! Sigaw ni Lani. Pero patuloy lang sa paglalakad si Rael at Pia hanggang makabalik sila sa kotse at tahimik na sumakay. Wala ka bang sasabihin o itatanong? Panimula ni Rael. Wala ho. Really? Matapos ang lahat ng mga nakita mo, wala ka pa rin sasabihin? Puno ng sarkasmong sabi niya. Wala, buhay niyo naman po yan, kaya wala akong dapat ikomento o ano. Talaga lang ha? Pero congrats ho at nakawala na kayo sa pag-ibig niyo para kay Ma'am Lani. Bumaling si Rael sa kanya. Matagal na akong nakawala sa kanya. Buong akala ko, siya mahal ko. May iba kayong babae? Oo, may ibang babae akong mahal ngayon. At walang ibang ginawa ang babaeng yun tulad ni Lani. Ay saktan ako. Hindi niya ako magawang mahalin at ipaglaban. Paulit-ulit niya akong sinasaktan. Kumurap si Pia. Pinipigilan ng sariling umiyak. Ganyan naman ho talaga ang pag-ibig. Masakit, pero darating din po ang panahon ng pag-ibig niyo ay masusuklian. Sa ngayon, ipagpatuloy niyo pong pagmamahal niyo sa sarili niyo po. Mahal ko ang sarili ko, Pia. Pero mas mahal ko ang babaeng yun. Ikaw pong bahala. Puso niyo po yan eh. Kahit ano pong sabihin ko, desisyon niyo po rin ang masusunod. Hindi ka man lang ba masasaktan? Naiinis na tanong ni Rael. Bakit naman po ako masasaktan?
Yan po ba ang gusto niyong kabayaran sa pagkakamali ko sa inyo? Ang masaktan ako? Kapag po ba nalaman yung nasaktan ako, mapapatawan niyo ako at si Senyora? Hindi na napigilan ni Pia. Tumulo na ang luha niya. Parang sasabog ng puso niya sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Damn it. Sorry talaga, Rael. Sana mapatawad niyo na po ako. Pangako po sa inyo na hindi na po ako magpapakita sa inyo kahit kailan. Patawarin niyo lang ako. Bakit iba nangyayari sa sinabi ni Selma? Akala ko ba may nararamdaman ka sa akin? Bakit parang gustong-gusto mo na layuan ako? Selma? Bakit po kayong magkausap na Selma? Pinag-uusapan niyo ako? Bumuntong hininga si Rael at pinunasan ang luha ni Pia. Oo, sabi ni Selma, mahal mo raw ako. Ano? Tumaas ang kilay ni Rael. Bakit? Hindi ba totoo? Kaya ba atat ka na mapatawad ko ialis ka? Pero ayoko na maalala yung pagkakamali ko sa inyo. Ganito ka ba talaga kamanhid? Pinisil ni Rael ang kamay ni Pia. Alin sa kilos ko hindi mo maintindihan na mahal kita. Lahat ng pagpapahirap ko sa'yo, paraan ko para mas mapalapit sa'yo. Nakaya kita sinama dito para makita mong wala na ako nararamdaman kay Lani. Na ikaw babaeng mahal ko at hindi siya. Kumurap si Pia. Mahal mo ko? Pero niloko kita. At higit sa lahat kasambahin lang ako. Yan ang hindi ko masasagot. Basta alam ko lang mahal kita, Pia. Ikaw ang gusto ko makasama habang buhay. Hindi si Lani o ibang babae. Kaya isang tanong, isang sagot. Mahal mo ba ako? Oo. Are you sure? Oo, mahal kita. Kaya rin siguro ako pumayag sa utos ni Senyora. Dapat, tigilan mo ng pagtawag ng Senyora sa kanya. Because I will make sure na pakakasalan kita. You should start practicing calling her Mama. Kasalagad? Bakit? Saan ba papunta lahat ng to? Sa kasal din naman. I don't plan on marrying someone else. Ikaw at ikaw lang ang mamahalin at pakakasalan ko, Pia. Hindi ka pa ba sigurado sa akin? Baka magalit ang nanay mo kapag nalaman na akong pakakasalan mo. Mahirap lang ako. Natawa si Rael. Totoong buhay ito, Pia. Hindi ito isang teleserye. Hindi kontrabida si Mama at hindi rin ako papayag na hadlangan niya tayo. Siya ang rason ng lahat. Kung hindi kanya pinagpanggap, hindi kita mamahalin. Kaya wala siyang karapatan para pigilan ang pagmamahalan nating dalawa. Mabait si Tita Rosa, Rael. Mahal na mahal ka niya at wala siyang ibang hinangad kundi ang maging masaya ka. At nasa maayos sa kalagayan. Kaya sana kung ayaw niya sa akin, huwag mo siyang awayin. Kinuha ni Rael ang cellphone niya at dinayal ang numero ng ina. Ilan sandali pa, sumagot ito. Hello, Rael? Nasaan ka ba? Bakit sinama mo si Pia? Huwag mong aawayin si Pia, anak ha. Wala siyang kasalanan. Sa akin ka magalit at huwag sa kanya. Ni loudspeaker ni Rael ang tawag. Tumikim si Rael. Ma, paano kung sabihin ko sa iyo na ikakasal na ako? What? Sino babae naman yan? Sila ni ba? No, she's married, ma. Baka nakakalimutan mo. Okay. Kung sino man ang babaeng mahal mo, isusuportahan kita, anak. All I want for you is to be happy. Kaya kung saan ka masaya, then do it. Sumeryoso ang mukha ni Rael. Paano kung sabihin ko na si Pia ang papakasalan ko? Ano? Anak naman. Napalunok si Pia. Bumalatay sa mukha niya ang sakit, ngunit umiling si Rael at inuudyok na makinig pa siya. Kung balak mo maghiganti kay Pia kaya papakasalan mo siya, please stop it. Pia doesn't deserve that hurt, anak. Wala siyang ibang ginawa kundi ang maging mabait sa'yo. Kahit na pwede kanyang pabayaan, sumunod pa rin siya sa mga kagustuhan mo. Kaya sana huwag mo siyang paglaruan. Rael chuckled. Relax, ma. I am not marrying her because of revenge or whatsoever. I am marrying her because I love her. I realized she's the love of my life and not that woman. So, will you allow me to marry her? Of course. Alam mo gustong-gusto ko siyang manugangin pero dahil nire-respeto ko mga desisyon mo, kaya hindi ko na pinagpilitan pa. Sinabi mo na ba sa kanyang mahal mo siya? Napakakasalan mo siya? Oo, ma. At rinig na rinig niya lahat ang sinabi mo. Bye. At pinatay niya ang tawag. See? Even my mother loves you, Pia. Tanggap ka niya. Ikaw ba? Tanggap mo akong pakakasalan at mamalin mo habang buhay? Ikaw at ikaw lang, Rael. 4 na taon na lumipas. Ricky, stop running, anak! Sigaw ni Rael nang biglang tumakbo ang anak niya papasok sa mansyon.
Natawa naman si Pia. Hayaan mo na, alam mo naman na excited siya makauwi sa Pinas at nananawa na siya sa snow. Hinalikan ni Rael si Pia sa noo at kinuha ang buhat-buhat na pangalawa nilang anak. Kung alam ko lang pala, sana hindi na tayo nagtagal sa Europe. O kaya iniwan na lang natin silang lahat kay mama. Alam mo naman na may kailangan pa tayong gawin na dalawa. Hoy, kakaisang taon lang ni Timothy, Rael. Pagpahingin mo naman muna matres ko. Biro ni Pia. Pero paano ba yan kung hindi tayo mabiyayaan ng anak na babae at lahat ay puro lalaki? Then we have to accept it. Isa pa, maswerte na ako ngayon na kinasal ka sa akin. At nabigyan tayo ng 2 anak. Iba na lang ipagdarasal ko araw-araw. Ano naman yun? Nabigyan pa tayo ng mahabang buhay para matagal pa tayo magkasama. At matagal ko pang maipapadama sa'yo na tamang desisyon mong pakasalan ako. Matapos mong ituro sa akin kung paano mahalin ang sarili ko, nais ko namang ipadama sa'yo ng mahabang panahon kung gaano kita kamahal. Thank you for marrying me, sweetheart. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!